Ayun na, Senyorita Miriam, baka tayo abutan ng ulan. Sandali lang ho, Aling Tali. Aling Tali! Manganganak na ho yata ako! Doon tayo! Doon! Doon tayo, Senyorita! Upo kayo. Dito muna kayo. Hahanap ako ng makakatulong sa atin para madala kayo sa ospital. Huwag na ho, Aling Tali! Hindi ko na kaya! Hindi na ako abot sa ospital! Aling Tali! Diyos ko! Senyorita! Senyorita! Aling Tali! Umirik pa kayo. Sige pa. Ayan na, malapit na. Kunti pa. Aling Tali, Senyorita, isa lang ho ang ipagpibiling ko sa inyo. ano yun, Senyorita? Huwag niyong pababayaan ang anak ko. Ariin niyo siyang parang inyo. At ang gusto kong pangalan niya ay Hector. Anak. Senyorita! 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 Kahit ikaw ay lupa, di ba't tao ka rin dapat nang umiti at dapat matuwa? Ang tanging hangad mo'y di tulong, kundi pangunawa. Madinig ang ikbi kahit sa sandali, kung may pagluluksa. Kahit ikaw ay lupa, tama bang sa dilim ikaw ay magkublit, magmukhang tulala? Sisihin ng mundo dahil sa mali ang ikot niyang ginawa. Huwag kang magdaramdam kung iyan ang iyong tadhana. Lumingon kang muli at iyong pagmasdan ang sikat ng araw. Huwag ka lang kikisapat sa isang sandali iyong matatanaw. Pagkatunay na mayroong pag-asa, karugtong ay landas ng ligaya. Lupa man sa tingin, may yugtong sa'yo rin ang umaga. Kahit ikaw ay lupa, tama bang sa dilim
Ito, tama na! Tama na, sabi! Ano ba? Ito! Ito, hawat na! Tama na! Sige na! Tama na, sabi! Sige. Dali sa presinto mo yan. Ba? Bilis! Hector, ano ka ba naman? Hindi ka ba naaawa sa lolo mo? Halos mamatay na yun sa pag-aalala sa iyo, ah. Linggo-linggo na lang yata nakikipag-away ka. Bakit ka ba nagkakaganyan? Sabihin ko man sa inyo, hindi nyo rin ako maintindihan. O paano ba, Tony? Pwede na ba kami umuwi? O sige, umuwi na kayo. Ako nang bahala rito. O, piskal. Areglado. Sige. Oh, pagdating sa bahay, kung ano man ang marinig mo, huwag ka na lang kikibo, ah. Ano pa nga ba? Paano? Tutuloy na ako. Alis na ako. Baka nahanap ako sa bahay. Sensya ka na, pare. Sige. Ayos lang yun. Sige, bukas ha. Okay. Oh, paano, attorney? Sige, ako nang bahala rito. Tubulin na kayo. Sige nga. Kanina ka pa walang kibo. Ano ba iniisip mo? Marami. Napansin ko nga magulo na takbo ng buhay mo. Hindi ka ba maaaring umiwas sa basag ulo? Pati pag-aaral mo, napabayaan mo na. Paliwanag ko man sa'yo. Hindi mo rin ako maintindihan. Ba't di mo subukan? Ano ba ako sa'yo? Walang halaga? Mahal kita. Alam mo yan. Kaya lang, may sarili akong problema na hindi maintindihan ng kahit na sino. Pag-usapan natin. Hindi mo ba ako mapagkakatiwalaan? Hindi sa wala akong tiwala. Mahirap ipaliwanag eh. Yan naman ang hirap sa'yo eh. Kung talagang mahal mo ako, dapat lamang na makihati ako sa lahat ng mga problema mo. Malalaman mo rin ng lahat. Bakit hindi? Pero hindi pa ngayon. Bahala ka kung ayaw mong makinig. Pwede bang umuwi na tayo? Noemi, Please, Hector, tayo na. waiter. Masaya kayo, ha? Tol, sandali lang ha. Sige. Hoy, Day, pwede ba maki-join? Maupo ka, upo. Ang pogi naman ang Madali naman to. Ang cute. Pwede bang order? Mahal, brandy nga, double. Pwede ba mahiya ka naman sa customer natin? Mukhang mabait naman, hindi ka pogi. Alam mo ba kung ang latest mo? Ano? Ang nalang niyan, si Rowena, nagkalat na naman. Akalain mo nagpang-abot yung boyfriend niya ng sugar daddy niya. Ano nangyari? Eh, di ba budol nun? Okay, kaya ikaw, mag-ingat ka rin. Hoy, Palagay mo naman sa akin, ha? hoy. Mag-dismissal lang kayo rito. Silas na kayo. Aba, marunong din pala magalit ni Pogi. Pasensya ka na, Hector. Nagbibiruan na kami. Hoy! Hindi ako nagpunta rito para makapaglandian sa inyo, ha? Nandito! Baby, ano ba? 2 taon na ako nagtatrabaho rito. Walang gumaganyan sa akin. Hoy, pag hindi ka tumigil, babasagin yung mukha mo! Babasagin yung mukha! Nasaktan ako! Ako na wala hiya ito ah! Babae, oh. Ayaw mo
Tiyak na mag-iinit na naman ang ulo ng lolo mo. Pag nakita yung mga pasamo. Batang to, Dahan-dahan lang Oh. na, Natali. para bulak lang nasasaktan ka na. Pero sa suntukan, wala kang kadala-dala. Bakit ba parang laging nakabuntot sa yung basag ulo? May problema ka ba? Laho. Halos ako na nagpalaki sa'yo, Hector. Kaya kilala ko ng pag-uugali mo. Ano ba ang gumugulo sa'yo? Ha? Ha? Naglilihim ka na ba ngayon? Laho. Bakit hindi mo sabihin? Parang bigat-bigat ng dinadala mo Wala po na, Natali. Wala po. Batang to, oh. Para kayo nakakaloko. Ako ba pinagtatawanan niyo? Bakit? Bawal ba tumawa? Hindi naman. Magandang gabi, Lolo. Gusto niyo raw ako makausap. Munti ka na makapatay. Ano na naman ang nangyari? Hindi ka na nagsawa. Pinipilit ko umiwas sa gulo. Pero lagi ako napapasubo. Matanda na ako, Hector.
Hindi pwedeng sa lahat ng oras nasa tabi mo ko para umayos sa mga problemang pinapasukan mo. Naibigay ko na sa iyo lahat. Pinag-aral kita, binihisan. Pati pangalan mo isinunod ko sa pangalan namin. Talaga bang ikaw ay hindi natitino? Ang akala ko nun, mabigyan lang kita ng maayos na buhay, mapapaiba ka na. Ano man palang gawin ko ay walang mangyayari. Lalabas at lalabas ang pinagmulan mo. Lupa na nga ang pinanggalingan mo. Bakit nagpupumilit ka pa magpakalupa? Huwag niyo nang kalad ka rin ang pangalan ng ama ko rito, Lolo. Matagal na siyang patay. Bakit wag? Katulad mo siya. Mapusok. Walang pinakikinggan. Walang ginagalang. Alam bang ama mo, sa pulpa sa pagkabata, pinatunayan na niyang siya'y lupa. Ngayon pinipilit mo siyang parisan. Ikinararangal mo ang ikaw'y matawag na anak ng lupa. Kayo ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, Lolo. At tinatanong ko ng utang na loob. Pero mahigit 20 taong ko nang dinadala ang batik ng aking ama. Oh, Hector, iba na ang buhay mo ngayon. Pero gustong-gusto mo pa rin ang basagulo. Dahil sa ayaw ko hiwalayan ang anino ng aking ama, kailangan ko malaman ng lahat ng tungkol sa kanya. Kung paano siya pinatay, at kung sino may kagagawan. Doon lamang ako siguro makakawala sa kanyang bakas. Hi. Kanina ka pa ba? Mga 15 minutes pa lang. Kumusta na yung kamay mo? Okay na. Palitan natin dressing? Huwag na, kapapalit lang na Anatole. Tayo na. Let's go. May lakad ka pa mamaya? Wala naman, bakit? Wala. Milagro. So, O ano, hindi ka natutuloy? huwag na. Maaga ka pa kamo bukas eh. Sige, see you tomorrow. Hmm. See you. Bye. Morning, Ma. Good morning, Iha. Maga ka yata ngayon. Nasa morning shift na ako ngayon. Oh, really? Bakit ka nagpupuyat? Hindi naman ako nagpupuyat eh. Nakita kitang dumating kagabi. Kasama mo na naman yung lalaking yon. Ma naman, kung magsalita kayo, parang napakasamang tao ni Hector. Hindi nga ba? Hindi niyo lang siya masyadong kilala. He's not that bad. I don't care what you think of him. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko gustong kinikilos mo tungkol sa kanya. Anong ibig niyong sabihin? Exactly what I said. Ayan. Nailabas ko ng lahat ang mga lumang litrato ng mama mo. Bakit ba bigla mong naisipan tignan ng mga yan uli? Gusto ko lang matiyak na kung talaga wala naiwan ng ama na kahit anong litrato. Para makilala ko man lang siya. Natitiyak kong wala. Dahil nang malaman ng Lolo Martin mo na pumatol ang mama mo kay Rosano, hinigpitan niya to. Pinasunog ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa kanya.
Anong klaseng tao ba siya talaga? Kasing sama ba siya tulad ng sinasabi ninyo? Hindi ko talaga alam. Ang naalala ko, basag-ulero siya. Madalas siyang masangkot sa gulo. Napatay siya sa barilan. Hindi nga namin alam na buntis ang senyorita Miriam nang mapatay siya. Hindi ako matatahimik. Hanggat hindi ko alam ang lahat ng tungkol sa kanya. Bakit pa? Hindi ka ba nasisiyahan sa buhay mo rito? Hindi niyo ako naintindihan, Natalie. Ang nakaraan, may parang anino. Nakasunod kahit saan tayo makarating. Ayoko mabuhay ng walang anino. Kahit paano, kahit sino, basta pwede kong pagtanungan tungkol sa kanya. Siguro, mayroon pang buhay na nakakakilala sa kanya. Hindi ako sigurado pero may alam ako. May dati siyang kaibigan. Si Medes. Nakatira siya sa looban. Noon, kung buhay pa siya, baka siyang makatulong sa'yo. Magandang umaga ho. Magandang umaga naman. Saan ang bahay ng mga Medes dito? Ayan o, dumiretso kayo dyan. Salamat ho. Tao po. Magandang umaga po. Medes? Tao po. Tao po. Nandyan ho ba si Mang Medes? Tao po. Sino yan? Pwede ho ba kayo makausap? Eh, sino ka nga eh? Si Hector ho. Anak ng dati niyong kaibigan, si Rosano. Sino? Anak ko ni Rosano. Dati niyong kaibigan. Tuloy ka. Maupo ka. Akalain mo. May binata na pala si Rosano. Anak ka ba niya talaga? Mhm. Anong may tutulong ko sa'yo? Gusto ko sanang malaman ang lahat ng tungkol sa kanya. Matagal nang patay ang tatay mo. Ewan ko ba? Pero maraming bagay gusto ko malaman tungkol sa kanya. Ano ba talaga gusto mong malaman? Gusto ko sana malaman kung ano ang totoong nangyari sa kanya. Kung sino siya at ano ang tunay niyang pagkatao. Sa pagkatao, wala akong masasabi sa iyo, Ama. Matulungin siya. Mabait. May isang salita. Sayang. Paano siya namatay? Matapang ang ama mo. Kaya lang, mabigat ang mga nakalaban.
Ang totoo nga niyan eh, may atraso ako sa kanya. Nung hinarap na niya ang kamatayan, iniwanan ko siya. Kitang-kita kong naghihingalo siya sa putikan. At nang magtanong ng mga pulis kung sino nakakakilala sa kanya, naging duwag ako. Tinalikuran. At tinakasan ko siya. Saan lugar siya pinatay? Sa putikan. Sa maestero. Sinong pumatay sa kanya? Si Nestong Antok. Bata ni boss. Nasa isang subdivision na. Asinsado na ang hayop. Ang ibig mo sabihin, hindi man lamang siya nakulong? Hector, ordinaryong tao lang ang ama mo. Hindi sa pagkakaabalahan ng batas. Alam mo yun. Ano yan? Para sa inyo, konting magastos. Anak ka nga ni Rosano. Pareho kayo na ugali. Ano ngayon ang binabalak mo? Bahala na. Umalpak na naman tayo sa Angeles. Ano ba talaga nangyari? Plansado ng deal natin doon, ah. Bakit ni-raid pa tayo? Hindi nga namin malaman, boss, kung paano nangyari. Pero medyo siguro nasilip nila ang lakas ng kita natin. At saka iba na yung provincial commander doon. Kahit na! Sumusunod naman tayo sa gusto nila. Sabihin ninyo sa mga kasosyo natin doon. Kumilos naman sila. Hindi puro asala lang sila sa akin. Gusto niyo, boss, eh. Suluhin na natin ang negosyo sa Angeles, eh. Sabihin niyo lang. Naghihintay ibang bata natin. Huwag. Huwag niyo muna silang bulabugin. Asikasuhin niyo muna ang Olongapo at Baguio. Madali nang patahimikin ng mga gunggong na yun. Pera lang ang puhunan nila. Ako, utak. Sige, lakad na kayo. Sinasabi ko na nga ba eh. Akala ko ba nangako ka na sa akin? May iwanan mo na ang bisyong yan. Pasensya na kayo. Kasalanan ko kasi, Hindi na humaulit pa. Hindi sa ano paman. Ako, galing na ako sa bisyong yan. Alam ko ang epekto sa katawan, sa utak. Bah, sino magmamana lahat ng pinaghirapan ko?
kung hindi mo tutuwid ang sarili mo. Ano? Mambabae ka na. Sugal. Alak. Okay lang sa akin yun. Pera. May problema ka ba sa pera? Binibigyan kita kahit magkano basta kailangan mo. Tama-tama yun, Mang Nestong. May lakad kami mamayang gabi. Di ba? Magkano ang kailangan mo? Kayo na hong bahala pa. Ingat lang kayo, Lalo ka na. Salamat ho, Mang Nestong. Yahoo! We gotta get out of this place! Yeah! Ayos! Yahoo! Nice, nice. Where's the joint? Light it up. Come on! Tingnan ko nga. Okay Pasok lahat. Tamang-tama sa intervarsity natin. Konting practice pa siguro. Bakit? May bala ka bang maging national champion? Loko mabigat yun. Tingnan natin. Pa. Ayos ba yan, mga bata? Thank you, boss. Sinabi ko sa inyo, stick lang kayo sa akin. Kikita kayo lahat. Kaya naman, boss, magpapakamatay na kami. Para sa'yo. Dapat lang. Ay, sige. Pagbutihin nyo, Ipatatawag ko lang kayo. Kung ano pa man. Sige, boss. Thank you. Alam mo, Hector, delikado yung iniisip mo Maraming tauhan yung sinestong antok. Desidido na ako, Mang Medes. Pero kailangan ko ang tulong nyo. Nang talikuran ko noon, si Rosano, abay hindi ako pinatulog ng konsensya ko. Ayokong mangyari yan ulit sa'yo ngayon. Lalong hindi tayo matatahimik. Hanggat hindi ko na pagiganti. Ang kamatayan niya. Pagpapakamatay din ang gagawin mong yan. Kung halang ang kaluluwa niya. Ganon din ako. Walang kaluluwa ang putang inang yan. Wala akong pakialam sa kanya. Ang importante, mapatay ko rin siya. At kaya ako lumapit sa'yo. Dahil kailangan ko ng armas. Hector, ayokong madisgrasya ka. Hindi kita maaaring tulungan sa ganyang paraan. May makukunan kung sa meron. Kaya lang delikado yung iniisip mo Saan mo ba gagamitin? Proteksyon lang, pare. Alam mo naman medyo delikado ngayon Mahirap na. Mainitin pa man din ang ulo mo. Baka oras na magkaroon ka ng sarili mong baril, lalo ka mapasubo sa gulo niyan. Ano bang palagay mo sa akin? Alam ko naman kung kailan ko dapat gamitin At kung kailan hindi. Sorry, Hector, pero palagay ko, hindi kita matutulungan pagdating sa bagay na yan. Pasensya ka na,
Archimedes, kanina pa ba kayo dyan? Kanina pa kita pinagmamasdan. Sino kausap mo? Huwag mo akong lokohin. Alam ko, umiimporta ka. Hector, alam ko nararamdaman ka. Masakit. Alam ko. Eh, kilala kong tatay mo. Kaibigan ko yun. Nagkakamali ka. Hindi mo kaya. Madali niyo sabihin niyo. Dahil hindi kayo ang may problema. Magpalagay na natin. Sa akala mo, kaya mong tapusin mag-isa ang problemang yan. Kaya kung ako ikaw, pag-iisipan ko muna. Nakausap ko na ho ang doktor niya. Hindi naman grabe ang kanyang tama, kaya wag na kayo magalala. Undangan kasi itong batang ito kung bakit napakatigas ng ulo. Miski din naman ho sa akin, ayaw din makinig Mula naman sa pagkabata, ganyan na talaga yan. Bay, hindi na uubra yun. Kinakailangang magbago na siya. Kumusta ng pakiramdam mo? Buti na. Pwede mamakain na. Sandali lang. Superficial lang naman daw ang sugat mo, kaya sabi ng doktor, mukhang hindi ka naman magtatagal dito Wala naman ako talagang balak Kailangan bumawi tayo sa pumatay sa airport mo. Kanino tayo babawi? Kilala mo ba kung sino pumatay? You just shut up, okay? Hi. Good news. Makakalabas ka na bukas. Paano yung kaso mo? Wala naman akong kasalanan Bumawi lang ako. Bahala na siya, Tony, sa asunto. Sana naman magbago ka na.
Kung gano'n na sana kadali. Hector, ano ka ba naman? Please lang. Huwag na natin pag-usapan yan. Naku, Hector. Oh, akala ko bukas pa ang labas mo. Pwede na raw, sabi ng doktor. Tsaka okay naman pakiramdam ko eh. Ang lolo. Nasa loob. Nagpapahinga. Tara. O sige, ihanda ko pa pagkain mo. Napaaga yata ang labas mo. Opo. Ayos na naman ang pakiramdam ko eh. Pasalamat ka't ganyan lang ang nangyari sa'yo. Paano kung... Alam ko ang ginagawa ko, Lolo. Palagay na natin. Nagbayad na si Nestong Antok. Nabigyan na ng katarungan ang kamatayan ng ama ko. Lolo, natapos na ang hinahangad ko. Pwede ko nang harapin ang tungkol sa sarili ko. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot, Hector. Nagbayad ng dugo ang pumatay sa iyong ama. Ngayon naman, ikaw ang nagkautang. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Pinapangako ko. Gagawin kong lahat para ikarangal niyo ako. At hindi kayo magsisisi. Kahit kailan, Hector, ay hindi ko pinagsisihan ang pagkapalaki ko sa iyo. Alam kong sa kabila ng iyong kapusukan ay mabait kang bata. May tiwala ako sa iyo, iho. Nagkausap na ho ba kayo ni Atty.? Huwag mo na intindihin yun. Kami ng dalawang bahala sa asunto. Hector, nakahain na. Halika na. Kayo, Lolo. Sige, mauna ka na't nang makapagpahinga ka. Kahit ikaw ay lupa, di ba't tao ka rin dapat na ngumiti at dapat matuwa? Ang tanging hangad mo'y di tulong, kundi pangunawa. Madinig ang ikbi kahit sa sandali, kung may pagluluksa. Kahit ikaw ay lupa, tama bang sa dilim ikaw ay magkublit, magmukhang tulala? Sisihin ng mundo dahil sa mali ang ikot niyang ginawa. Huwag kang magdaramdam kung iyan ang iyong tadhana. Lumingon kang muli at iyong
ka lang kikisapat sa isang sandali iyong makatanaw. Pagkatunay na mayroong pag-asa, karugtong ay landas ng ligaya. Lupa man sa tingin, mayugtong sa'yo rin ang umaga. Kahit ikaw ay lupa, tama bang sa dilim ikaw ay magkublit, magmukhang tulala? Sisihin ang mundo dahil sa mali ang ikot niyang ginawa. Huwag kang magdaramdam kung iyan ang iyong tadhana. Lumingon ka muli at iyong pagmasdan ang sikat ng araw. Huwag ka lang kikisapat sa isang sandali iyong matatanaw. Pagkatunay na mayroong pag-asa, karugtong ay landas ng ligaya. Lupa man sa tingin, may yugtong sa'yo rin ang umaga. Pagkatunay na mayroong pag-asa, karugtong ay landas ng ligaya. Lupa man sa tingin, may yugtong sa'yo rin ang umaga. Lupa man sa tingin, may yugtong sa'yo rin ang umaga. Good evening ho. Bakit hindi kayo nagsabi kung saan kayo nagpunta? Namasyal lang ho. Namasyal, ha? Alam mo, wala akong balak pang himasukan ng buhay ng anak ko. Lalo na sa mga bagay na personal. But when I think her life is in danger, manghihimasok ako. Ano ang ibig niyo sabihin? Tatapatin kita, Hector. Ipinagtanong ko nakaraan mo. And frankly, hindi ko gusto na lamang ko. Ma, you have no right to speak like that. I have all the right to protect you. Mrs. Torres, hindi ko kasalanan kung ano man ang pinagmulan ko. At hindi napipili ng tao kung sino magiging magulang niya. Pero napipili ng tao kung paano siya mabuhay. Ikaw, anong klaseng buhay mo? May kaso ka. Lagi kang nasasangkot sa gulo. Ma, tama na please. Makinig ka, Noemi. Isusugal mong buhay mo sa isang tulad niya. Mrs. Torres, hindi niyo na kailangan ipaalala sa akin yan. Titiyakin ko sa inyo, kung ano man ang nakaraan ko, pipilitin ko magbago. Excuse me. Hector? Hector! Alam mo, Hector, ilang araw na kitang napupuna. Lagi kang nasa bahay. Lagi kang nag-aaral. At hindi ka na umuwi ng lasing. May sakit ka ba? Naninibago ako sa iyo eh. Bigla ka yata nag-iba. Wala akong sakit na, Natale. Ayaw niyo ba nun going straight na ako? Sinasabi ko na nga ba, magbubunga din yung pagtawag ko sa itaas. Sana totoo na yan, ha? Totoo yun. Pangako. Salamat naman.
Yes? Ito nga. Ah. Ah. Sige. Thank you. Tumawag ang dating contact ni Papa. Sinabi niya sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa animal na pumatay sa Papa. Kung saan siya nakatira, ang mga malalapit sa kanya, at kung sino-sino ang mga kasama niya sa bahay. Ngayon ang pagkakataon para makabawi ako. Sabihin mo lang, Tats, kung kailan natin upakan yan. Hindi na dapat pagtagalin yan. Right! Noemi! Alam mo ba kung anong oras na? Oo, madaling araw na nga eh. Noemi! Oras pa ba ito ng pag-uwi ng isang matinong babae? Ma, ginagawa niyo naman akong para bata eh. Hanggang ngayon pa ba wala akong karapatan sa akin sarili? Sinabi ko na sa'yo noon na hindi ko gusto ang lalaking yon. Tingnan mo ang ginagawa mo sa iyong sarili. Daig mo pang isang hostess kung umuwi. Mahal ko si Hector, Mama. At kahit na anong sabihin niyo, hindi magbabago ang pagtingin ko sa kanya. Ano? Sasayangin mong buong buhay mo sa isang barumbadong katulad niya? Noemi, sa itsura mong yan, siguro naman makakatagpo ka pa ng isang matinong lalaki. Bakit ganun na lamang ang pagmamalasakit mo sa kanya? Ma, nung kabataan niyo, naranasan niyo na rin yung katayuan ko. Sino pa ba dapat umintindi sa akin kundi kayo? Ibang uri na lalaki, papa mo. Mabait siya. Edukado. Mabuting tao. Hindi tulad ng pinagmamalaki mong basagulero. Noemi, pag hindi nagbago ang isip mo, huwag mo kong sisihin kung ano man ang mangyari sa buhay mo. Alam kong ginagawa ko at kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Bahala ka sa buhay mo. Sino kayo? Ano kailangan nyo? Bakit kayo pumasok rito? Magsalis kayo, mawalang hiya! Bakit, ha? Bata! Dato Seco! Sino ka bang demonyo ka, ha?
Lolo! Lolo, ano nangyari sa inyo? Hector, hinahanap ka nila. Sino? Sino? Kaaway mo. Anak, pangako mo sa akin na ipagpapasa Diyos mo na lahat ng ito. Hindi ka mag-iiganti. Magbabago ka na. Hindi ka tutulad sa iyong ama. Ha? Lolo! 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 Hey! 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 Come on, shake it! Nakabawi ka na, pare. Bawit bunot. Paano nakabawi? Hindi naman nadali ang hayop na yan. Matinig talagang igit puta. Pero meron pa rin isang pagkakataon. Makakanarin natin yun. Ito siguro sinasabi ni Lolo Martin na kinakatakutan niya mangyari. Kailangang mag-ingat ka. Naglibot-libot ako eh. Titirahin ka ni Ariosto. Traidor yung ama. Jack, traidor din yung anak. Pero hindi kami magkaaway. Naningil lang ako ng pautang. Nagbayad na si Nestong Antok. Di sisingilin ka nung anak. May dahilan ako. Tinapos ko lang ang usapin na kinasasangkutan ng pagkatao ko. Isang pagkakataon. Makakanarin natin yun. Ito siguro sinasabi ni Lolo Martin na kinakatakutan niya mangyari. Kailangang mag-ingat ka. Naglibot-libot ako eh. Titirahin ka ni Ariosto. Traidor yung ama. Jack, traidor din yung anak. Pero hindi kami magkaaway. Naningil lang ako ng pautang. Nagbayad na si Nestong Antok. Di sisingilin ka nung anak. May dahilan ako. Tinapos ko lang ang usapin na kinasasangkutan ng pagkatao ko. Tapos na ang labanan ng ama sa ama. Ngayon naman, anak sa anak. Si Ariosto na ang kalaban mo. Kaya mag-iingat ka. Nakikiramay ako, iyo. Salamat. Condolence. Sige. Nakikiramay ako. Sige, iyan. Huwag kang alis dito kahit anong nangyari. Yuko! Alam kong masakit. Pero ano pang magagawa natin? Yun na nga eh. Ang mahirap nito, gustuin ko mang gumanti. Hector, may batas tayo. Nasa kanila ang karapatan. Ang isa pang masakit,
Nangako ko kay Lolo Martin. Ewan ko ba? Talagang napakalaking katanuntuduhan na nangyayari sa buhay ko. Wala na sigurong mabuti kundi ang lumayo ka muna. Umiwas. Paano ako lalayo? Akala mo ba titigilan ako ng mga yon? Matatahimik lang ako siguro. Kung patay na ako. Huwag ka mag-isip ng ganyan. May katapusan naman ang lahat ng bagay eh. Pero kahit anong mangyari, kailangan matapos ito nang malinis ang konsyensya mo. Tulad ng sinabi ko, ayoko na ng gulo. Hindi ko tatalikuran ang pinangako ko, Mang Medes. Pero kailangan ko maging handa. Nagsimula na maningil seryoso. Hindi mo na dapat palakihin pa ang sunog. Hindi mapapatay ng apoy ang kapwa-apoy. Pero rumintado ng kalaban. Pinipilit nila akong tapatan ko sila. Kaya hindi ako dapat magpabaya. Matitis niyo ba akong patayin ni Ariosto nang walang laban? Tandaan mo pangako mo, Hector. Hindi ka ang uuna. Magtatanggol ka lang. Oo, Mang Medes. Hindi ko kalilimutan. Pero oras na lumusob sila, magkakaubusan kami. Siya ba? Oo. Ano alam mo tungkol sa kanya?
kung gaano. Kundi siya siyang matulungin. At mabuting tao. Kung meron kang mga balitaan na may kinalaman tungkol sa pagpatay sa kanya, tumawag ka lang sa headquarters. Sige. Sandali lang! Pare, mali talaga iniisip mo eh! Matagal na ako nagpipigil! Pabayaan mo ko! Pare, makinig ka muna sa akin, ano ba? Hector, kailangan pag-isipan natin ang dapat natin gawin! Tingnan mo, Jim! Una si Lolo Martin at si Nana Tali. Ngayon, si Betes! Inuunti-unti nila tayo. Siguradong ako na isusunod nila! Akala mo ba maganda yung gagawin mo yan? Kung inaakala mo na magagapi mo ang grupo yun, na nag-iisa ka lang, nagkakamali ka, Hector! Nagpapakamatay ka! Kailangan ko kumilos at makaganti! Oo, nandun na ako! Pero kailangan mo rin ng iba yung ingat. Kailangan mong maniguro para hindi mo sapitin ng inabot ng iyong ama. Isipin mo, Hector, may binitiwan ka pangako sa iyong lolo. Tataliguran mo ba ng ganun-ganun lang? Yan ba? Oo. Ano sa tingin niyo? Kaya. Sigurado kayo, ah. Hindi naman problema yun. Gusto mo, tirahin na natin yun eh. Ikaw eh. Kuberma ko. Nasaan ang senyorita mo? Nasaan? Nasa kwarto po. Nasa itaas. Sa bandang kanan.
Bitiwan niyo siya! Sino kayo? Anong kailangan niyo dito? Anong ginagawa niyo sa anak ko? Bitiwan niyo siya, mga walang niya! Anong nangyari? Ayaw magsalita. Kahit patayin daw siya, talaga hindi niya alam kung nasaan si Hector. Putang ng babae yun ah. Sarap ng patayin ah. Huwag pare. Sayang eh. Laman tiyan din yun. Ha? Iyo di puta ka. Walang manghihinayos sa buhay mo kundi ang tarantado mong boyfriend. Ewan ko kung anong gusto mong mangyari. Pero kung nasasarapan kang pahirapan ng sarili mo, pinangangako ko sa'yo na lahat ng hirap ng katawan ay aabuti mo ngayon. Ano ba talagang gusto niyo? Hindi ko na maalala kung nasan siya eh. Sinungaling ka! Hawakan niyo! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ano ba? Para niyo nang hayop kayo! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Ano ba? Hayop kayo! Bitiwan niyo! Bitiwan mo ako! Alam niyo na gagawin niyo. Areglado. Maraming salamat to, Kapitan. Mabuti lang at natagpuan niyo siya. Ginawa ko lang ang tungkulin namin. Babalik na lamang ako para sa statement. Tawagan mo na lamang ako kung mabuti na kanyang pakiramdam. Sige, maraming salamat ulit. Welcome. Noemi?
Hector! Bakit nila tayo ginaganito? Sobra na talaga yung mga hayop na yun. Ayaw na nila ako tigilan. Pinatay na nila ang mama. Tapos ako naman lang. Natatandaan mo ba? Usapan na nila. Tapos na ang labanan sa mga. Ngayon naman, anak sana. Matigas talagang anak ng puta. Wala na umubra sa mga bata natin. Sa sementeryo, sa luneta, sa bodega, pati na rin yung kagabi. Tingnan ko ngayon ang galing niya sa mga inimporta ko. Pag wala pa rin mangyari, sabayan na. Ba't pa tayo magpapakaloko? May binabayaran man tayo. Walang nangyayari. Eto na nga. Kumuha na ako ng mga pambato. Tignan natin. Pijong! Tats, Pijong. Siya nga pala. Mga bata ko.
Si Ambo at si Oro. Maupo kayo. Kailangan mo raw ako. Oo nga eh. May problema kami. Anong problema? Malaki. Eh, yun lang pala eh. Di ayusin natin. No problem, ha? Miss! Sa'yo na, sukli. Salamat ho, balik kayo ha. Tara.
Putang ina mo! Wala ka pala sinabi, Leche! Tinraidor mo lang tatay ko kung hindi ka po pwede sa kanya! Sa akin lang, hindi ka uubra sa kanya pa! Labas yan! Baba ang baril! Baba! Nasaan ang kasama nito? Angelo, sa paligid. Sige, hanapin niyo! Yes, sir. Men, buhatin yan. Sige, lakad! Kahit ikaw ay lupa, tama bang sa dilim ikaw ay magkublit, magmukhang tulala, sisihin ng mundo dahil sa mali ang ikot niyang ginawa. Huwag kang magdaramdam kung iyan ang iyong tadhana. Lumingon kang muli at iyong pagmasdan ang sikat ng araw. Huwag ka lang kikisapat sa isang sandali iyong makatanaw. Pagkatunay na mayroong pag-asa, karugtong ay landas ng ligaya. Lupa man sa tingin, may yugtong sa'yo rin ang umaga. Kahit ikaw ay lupa, tama bang sa dilim ikaw ay magkublit, magmukhang tulala, sisihin ang mundo dahil sa mali ang ikot niyang ginawa. Huwag kang magdaramdam kung iyan ang iyong tadhana. Lumingon ka muli at iyong pagmasdan ang sikat ng araw. Huwag ka lang kikisapat sa isang sandali iyong matatanaw. Pagkatunay